Delikado ang kalagayan ng pamilya mo kung hindi mo ito ipinaglalaban spiritually. Maraming magulang po ang abala sa trabaho, sa pera, sa bahay, sa future ng anak. Pero may isang bagay po na nakakalimutan ng marami. May spiritual po na laban na nangyayari sa loob mismo ng tahanan. At ang mas nakakatakot po dito, hindi mo man ito nakikita, ramdam mo ang epekto. Walang pagkakaisa, puro away, walang dasal, walang oras sa Diyos, lumalamig ang pagmamahalan. At ang tanong po dito, aksidente lang ba ito? O may mas malalim po na spiritual reality? Now, ito po kasi ang critical na tanong. Bakit pamilya ang target ng demonyo? Dahil ang pamilya po ay disenyo ng Diyos. Ang pamilya po ay hindi simpleng idea lang ng tao. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito social experiment. Hindi po ito basta cultural tradition lang. Ang pamilya po ay disenyo mismo ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 27 to 28, sinasabi po dito, male and female, He created them. Mula pa sa simula ng creation, may lalaki, may babae, may kasal, may pamilya. Ibig sabihin po nito, ang pamilya ay banal na plano ng Diyos para sa tao. Ito pong malalim na katotohanan dito. Ang pamilya po ang unang institusyon na ginawa ng Diyos. Bago pa ang gobyerno, bago pa ang paaralan, bago pa ang negosyo, may pamilya na. Kaya kapag ang pamilya po ay matatag, matatag ang bata, matatag din ang lipunan, matatag din po ang pananampalataya. Pero kapag bumagsak ang pamilya, naku po, damay na lahat. Now, ito pong madalas na hindi naunawaan. Ang tahanan po ay hindi lang lugar na tinutulugan, ito po ay maliit na simbahan. Sa Catechism and Early Christian Teaching, tinatawag po ng simbahan ng pamilya na domestic church. Bakit? Dahil dito po unang natututo ang bata, magdasal, magmahal, magpatawad, kumilala sa Diyos. Ang unang image po ng ama na makikita ng bata ay ang kanyang tatay. Ang unang experience ng pagmamahal ay sa loob mismo ng tahanan. Kaya kapag nasira po ang pamilya, nasisira rin po ang pagtingin ng tao sa pag-ibig, sa authority, at maging sa Diyos. Kaya ang target po talaga ay ang pamilya. Hindi po yan aksidente kung bakit maraming broken families, maraming batang sugatan emotionally. Hindi po aksidente na maraming mag-asawang naghihiwalay, maraming tahanan ang walang kapayapaan. Dahil alam po ng kalaban na kapag nasira ang pamilya, naku po, mas madaling masira ang tao. In Matthew chapter 12 verse 25, sinasabi po dito, a house divided against itself cannot stand. Alam po ito ng dyablo. Kaya ang unang sinisira niya, ang marriage, ang trust, ang communication, ang unity, ang purity, ang prayer life. Bakit marriage ang madalas na inatake? Dahil ang kasal po ay reflection ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. In Ephesians chapter 5 verse 25, sinasabi po dito, husbands, love your wives as Christ loved the church. Ibig sabihin lang po nito, ang Christian marriage ay banal. Kaya natural lang po na gusto itong sirain ng kalaban. Na paano niya po ito sinisira? Hindi laging dramatic. Minsan po tahimik lang. Sa pride, sa selfishness, sa unforgiveness, sa emotional distance, sa pornography, infidelity, sa addiction, sa pagkawala po ng oras sa isa't isa. Unti-unti lumalamig ang pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, parang wala ng Diyos sa loob ng bahay. Ang mga bata po ang madalas na nasasaktan talaga. Ito po ang pinakamasakit na realidad. Na kapag magulo po ang tahanan, ang bata po ang unang nasusugatan. Kahit hindi po sila magsalita, dala nila ang sugat. Resulta po nito minsan, insecurity, galit, rebellion, pagkawala ng direksyon, at spiritual emptiness. Kaya hindi po biro ang spiritual battle sa pamilya. Now, maraming nagsasabi po na normal lang naman ang mag-away. Yes, totoo po yan dahil imperfect tayong lahat. Pero minsan po may mas malalim po na nangyayari. In Ephesians chapter 6 verse 12, our struggle is not against flesh and blood. Ibig sabihin po nito, hindi tao pong tunay na kalaban. Ang tunay na laban ay spiritual. Ito pong malalim na reality. Kapag ang tahanan po ay puno ng galit, puno ng pride, puno ng lust, puno ng addiction, puno ng hatred, puno ng selfishness, unti-unting nawawala ang presensya ng kapayapaan. At doon po pumapasok ang kaguluhan. Hindi po ito paranoia. Ito po ay biblical talaga. Sa Biblia po may spiritual warfare na nangyayari. Hindi po lahat psychological lang. Hindi po lahat coincidence lang.
May mga bagay na sumisira sa puso ng tao spiritually. Now, ito po ang importanteng linya dito. Ang demonyo ay hindi laging nagpapakita bilang halimaw. Minsan po, dumarating siya bilang temptation, division, pride, unforgiveness, deception. Kaya maraming pamilya po ang hindi namamalayan na unti-unti nang nasisira ang kanilang pamilya. Now, paano po sinisira ang pamilya ng kalaban? Hindi po laging dramatic ang atake ng kalaban. Tandaan po natin yan. Minsan po tahimik, minsan po hindi natin namamalayan, minsan mukhang normal lang. Now ito ngayon ang modernong pag-atake. Pagkawala ng prayer, pagkawala ng communication, pornography, infidelity, materialism, social media addiction, pagkawala ng oras sa pamilya. Unti-unti po lumalamig ang puso. Now, nakakalungkot isipin po na magkakasama sa bahay pero hindi nag-uusap. Lahat nakatingin sa cellphone. Wala nang tunay na connection. At habang lumalayo po ang communication, lumalalim po ang emotional distance. Now, isa po ito sa pinakamalaking silent destroyer ng pamilya. Sinisira po nito ang purity, ang trust, ang intimacy, ang pagtingin sa tao. At madalas po, nagsisimula lang sa curiosity. Now, kapag pera na ang sentro, naku po, nawawala na ang Diyos. Kapag puro trabaho na lang, pero walang oras sa pamilya, unti-unting namamatay po ang relasyon. Ano pang malalim na reality dito? Ang demonyo ay hindi laging sisira agad. Minsan, dahan-dahan niyang paghihiwalayin ang pamilya. Hanggang sa dumating po ang punto na wala ng unity, wala ng prayer, wala ng pagmamahal. Kaya bakit mahalaga po ang pagdarasal bilang pamilya? Ito po kasi ang nakakalimutan ng marami. Ang pamilya po na hindi nagdadasal, madaling mabuwag. In Joshua 24:15 sinasabi po dito, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pansinin niyo po ito, hindi lang po ako, kundi my house. Ibig sabihin po, ang buong tahanan ay dapat nakasentro sa Diyos. Now, kapag sama-sama po nagdarasal ng pamilya, lumalakas po ang unity, lumalalim ang faith, bumabalik ang kapayapaan, humihina po ang galit, natututong magpatawad. Kaya galit po ang kalaban sa family prayer. Dahil alam niya, ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama ay pamilyang mahirap sirain. Now, bakit rosary ang makapangyarihan sa tahanan? Dahil ang rosary po ang nagdadala ng pamilya kay Kristo. Habang nagdadasal kayo, bumabagal po ang galit, lumalambot ang puso, bumabalik ang focus sa Diyos. Hindi po magic ang rosary, tandaan po natin yan. Pero ito ay makapangyarihang panalangin. Bakit rosary pong madalas na inatake din? Dahil, naku po, maraming natatakot talaga, nahihiya o tinatawanan lang ang rosary. Bakit isa ito sa pinaka binabatikos na debosyon? Dahil ang rosary po ay nakatuon kay Kristo. Ito po ang hindi naiintindihan ng marami. Ang rosary po ay hindi simpleng paulit-ulit lang na salita. Hindi po ito empty ritual. Ang rosary ay pagninilay po sa buhay ni Jesus. Habang nagdadasal ka po ng rosary, pinagninilayan mo ang kapanganakan ni Kristo, ang ministeryo niya, ang paghihirap niya, ang kamatayan niya, ang muling pagkabuhay niya. Kaya ang sentro talaga ng rosary ay hindi po si Maria lang, kundi si Kristo talaga. In Luke chapter 1 verse 28, sinasabi po dito, Hail, full of grace. Biblical po ang unang bahagi ng Hail Mary. In Luke chapter 1 verse 42, sinasabi, Blessed are you among women. Mismo sa Biblia po nanggaling yan. Now, vain repetition ba ito? Kagaya ng argumento ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya? Nako po, yan po madalas na sinasabi nila. Pero tanungin po natin, lahat ba ng repetition ay masama? Hindi po. Kasi in Revelation 4 verse 8, kung titingnan po natin, sinasabi doon, Holy, Holy, Holy. Yan po ay paulit-ulit na pagpupuri sa langit. Now, si Jesus mismo sa Gethsemane, paulit-ulit ding nanalangin. Kaya ang problema po ay hindi sa repetition, kundi kung walang puso ang panalangin. Ang rosary po ay talagang spiritual weapon. Ayon po yan sa maraming santo. Ang rosary ay talagang makapangyarihang sandata po laban sa kasamaan. Bakit? Dahil habang nagro-rosary ka, bumabagal po ang galit. Tumatahimik po ang isip. Bumabalik ang focus sa Diyos. Lumalakas ang pananampalataya. At higit po sa lahat, inilalapit ka nito kay Kristo. Bakit ito inaatake ng kalaban? Dahil ang rosary po, nagpapaalala ng humility, ng repentance, ng surrender sa Diyos. At ayaw po ng demonyo ang unang bagay na naglalapit sa tao kay Kristo. Ang realidad po dito,
Pansinin niyo po, maraming pamilya ang may TV, may internet, may gadgets, pero walang oras po para magdasal ng sama-sama. At kapag sinabi mong magrosaryo tayo, naku po, biglang may dahilan, biglang mahiya, bigla na lang may distraction. Di ba? Hindi mo ba napapansin? Napakahirap pagsamahin ang pamilya sa panalangin. Dahil alam po ng kalaban na kapag nagkaisa ang pamilya sa Diyos, mahirap po itong sirain. Now, ito po ang pinaka-importante. Hindi po sapat na alam mo lang na may spiritual battle na nangyayari. Kailangan talaga handa ka ipaglaban ang pamilya mo. Una po sa dapat natin gawin, manalangin po bilang pamilya. Kahit simple lang, hindi po kailangan mahaba agad. Kahit isang Our Father lang, kahit isang Hail Mary lang, kahit simpleng Thanksgiving. Ang mahalaga po dito, sama-sama kayong lumalapit sa Diyos. Ano pong malalim na reality? Ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, unti-unting nagkakaisa. Dahil mahirap po kamuhian ang taong ipinagdarasal mo. Di ba? Pangalawa po na dapat natin gawin, magsimba at magkumpisal. Ito po ang madalas na nakakalimutan ngayon. Gusto ng marami na God lang, walang church. Pero si Kristo mismo po ang nagbigay ng sacraments. In John chapter 6 verse 54, sinasabi dito, whoever eats my flesh. Ang Eucharist po ay spiritual nourishment. Ang confession naman, healing ng sugatang kaluluwa. Kapag walang sacraments, lumalamig po ang spiritual life. At kapag mahina ang spiritual life, mas vulnerable ang pamilya. Pangatlo po sa dapat natin gawin bilang magpamilya, magpatawaran. Ito po talaga ang isa sa pinakamahirap dahil minsan po malalim ang sugat, paulit-ulit ang kasalanan, mabigat ang sakit. Pero tandaan po natin yan, walang perfect sa pamilya. In Colossians chapter 3 verse 13 sinasabi dito, forgive each other. Hindi po option ang forgiveness para sa Kristiyano. Tandaan po natin yan. Ito po malalim na katotohanan. Kapag walang forgiveness, nagiging tahanan po ng bitterness ang bahay. At kapag may bitterness, nawawala ang kapayapaan. Pang-apat po sa dapat natin gawin, iwasan po ang kasalanan sa loob ng bahay. Ito po ang napaka-importanting reality. Hindi mo mapoprotektahan ng pamilya mo habang pinapasok mo ang kasalanan sa tahanan. Halimbawa na lamang po, may pornography, may cheating, may addiction, may violence, may occult practices, may hatred, may constant lying. Ang kasalanan po ay hindi private. May epekto ito sa buong tahanan. Ano pong importanteng linya dito? Ang bahay po na puno ng kasalanan, unti-unting nawawala ng liwanag. Panglima po sa dapat nating gawin, i-entrust ang tahanan sa Diyos. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi po pera ang tunay na proteksyon. Hindi po security camera. Hindi po mataas na bakod. Ang tunay po na pundasyon ng tahanan ay Diyos. Maliwanag po yan. In Psalms 127 verse 1, sinasabi dito, unless the Lord builds the house. Kaya kahit gaano po kaganda ang bahay, kung walang Diyos, madaling gumuho spiritually. Now, kapag inaalay mo po ang tahanan mo kay Kristo, ipinapahayag mo na ang bahay na ito ay para sa Diyos. Hindi po ito superstition. Ito po ay act of faith. Maliwanag po yan. Now, paano kung walang pagkakaisa sa loob ng bahay? Ito po kasi ka-curious ang nangyayari sa maraming pamilya ngayon. Ito pong realidad. May samaan ng loob, may pride, may sugat, may matagal nang hindi nag-uusap. Now, hindi po agad maayos lahat yan. Hindi instant ang healing. Pero may kailangan talagang may unang gumawa ng hakbang. Minsan po, ikaw yon. Ikaw na nakikinig. Mapaina ka man, mapaama ka man ng tahanan, mapaanak ka man, ikaw na nakakaintindi, ikaw na nakakaalam nito. Ikaw ang unang gumawa. Mahirap ba? Yes, mahirap po yan. Pero tandaan po natin, hindi po kahinaan ang magpakumbaba. In Colossians chapter 3 verse 14, tandaan po natin ito. Put on love. Dahil ang tunay po ng pagmamahal, marunong magpatawad. Ano pong malalim na katotohanan dito? Maraming pamilya po ang hindi nasisira dahil po sa kahirapan, kundi dahil sa pride. Walang gustong mag-sorry, walang gustong magpatawad, at doon po lumalalim ang sugat. Now, kapag nalilito ka, tumingin ka kay Jesus, tumingin ka kay Mary, tumingin ka kay Joseph. Hindi po madali ang buhay nila. May persecution, may kahirapan, may panganib. Pero nanatili po silang tapat sa Diyos. Kaya ka-curious, ang pinakamalaking laban po ngayon, hindi lang po sa labas ng bahay, kundi sa loob mismo ng tahanan. Kung ang pamilya ay walang Diyos, madaling masira. Kung ang pamilya ay walang dasal, madaling mahati.
Pero kung ang pamilya po ay nakatayo kay Kristo, walang dilim po ang makakatumba rito. Ang pamilyang sama-samang lumalapit po sa Diyos ay pamilyang mahirap sirain ng kadiliman. Kaya kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. I entrust my family to God. Please like and share, ibahagi po natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.